Morning everyone, this is my report is political self. What is political self? The political self is a part of a person identity that relates to their political beliefs, values, and participation in the community or nation. It involves how individuals see themselves as citizens who are part of political system with duties to obey the law, help others, and take part in decision making that affect society. Kumbaga, ang political self ay bahagi ng pagkatao ng na may kinalaman sa kanyang mga paniniwala o pampolitika or pagpapahalaga at pakikilahok sa lipunan. Kumbaga, hindi di man po ang political self is lang sa politika. Kumbaga, kung kung nano kita sa mga mamamayan, kung halimbawa sa political self is may ingagampanan man kita bilang tao na may mga kita na about sa law or anything na parang nagsusunod kita ang sa political self. Components of political self: political awareness, understanding political issues, leaders, and system. Kumbaga, sa politika maging awareness kita about sa mga issues or kung sino ang mga leaders. Then, political beliefs and values, personal views about justice, equality, and governance. Minsan sa politika is mayon kita sa diri na paniniwala or mga values na na about sa mga justice. Kumbaga, minsan may equality and governance. Political participation, taking part in action like voting, campaigning, or civic. Kumbaga, sa political participation is nagkakamayong kita sa parang may araw na may parang botohan na mapipili ka ng kung sino ang gusto mo maging presidente, ganyan. Then, civic identity, seeing yourself as a responsible member of society o maging responsable ka na bilang mamamayan na para maimudsan iba man na tao. How political self is formed. The political self is the part of a person identity that relates to their political belief, values, and participation in the community or nation. It involves how individuals see themselves, help others, and take part in decision making that affects society. Family influence, parents' view and discussion shape our early political thinking. Ang family influence is kumbaga sa pamilya nakaaram kita so kung paano ang paggalang or kumbaga parang may ka man sa politika or may mga pananagutan ka man. Kumbaga abang nagdadako kita sa kaupod ang family is natututo kita na maggalang or kung paano kita mahubog sa kanyang nasyonalismo at diwang makabayan. Edukasyon, school teach civic duties, right, and social. Kumbaga, sa education is intutokdoan kita sa mga teachers kung arin ang tama, kung mga mali na bawal tahimuon. Media and social media. Platforms spread news, opinions, and public debates. Or nagbibigay sila ng mga opinion and nagkakalat sila ng mga bagong news or mga kagustuhang sabihin ng mga tao. Then, peers and community, friends, organization, and group affect our political standpoint. Then, life experiences, real life events stretch out opinion about justice and government. Why political self is important? The political self is important because it helps individuals understand their rights and responsibilities
as a citizen. It encourages people to participate in social and political activity that promote justice and equality. By being aware of political issues, we can make informed decisions that affect our community and country. A strong political self also build a sense of responsibility or belong to society. It inspires us to speak up against unfairness and support positive change. When citizens are politically aware, they help strengthen democracy and good governance. The political self guide us to use our voice and action for the common good. Overall, it's it empower us to become active, responsible, and caring members of our nation. Mahalaga ang political self sapagkat tinutulungan nito ang isang tao na maunawaan ang kanyang karapatan at tungkulin bilang mamamayan. Pinapaunlad nito ang kamalayan o pananagutan at pakikibahagi ng isang panlipunan upang maisulong ang katarungan, pagkakapantayan at demokrasya. Pangitan nito papalakas ang pakikilahok sa lipunan at nagiging inspirasyon upang gumawa ng mabuti para sa bayan. Why do Filipinos values? The term kapwa or a shared inner self lies at the core of Filipino values. Psychology, a person who treats another as a kapwa has a shared a sense of identity and consciousness with that other person, both in the individual and community level. Strong emphasis is placed on social acceptance and maintaining social harmony, such as approval and caring about what others will think, say, do, or strongly influence of behavior. Ang salitang kapwa ang nasa puso ng pagpapahalagang Pilipino. Ibig sabihin nito ay ang pagkakapareho o pagkakaisa ng loob sa kapwa-tao. Kapag tinato ng isang Pilipino ang iba bilang kapwa, ipinapakita nito na may pagkakaisa, malasakit at pakikipagkapwa-tao. Dahil dito, mahalaga ang Pilipino dahil sa pagtanggap ng lipunan at pagkakaisa. Nais nilang mapanatili ang mabuting ugnayan sa pamilya, kaibigan at komunidad. Example of values of Filipino. Number 1 is utang na loob. It is a technique of reciprocity, of debt of gratitude to others within the family circle or primary group, sometimes unlimited in nature, emotional rather than financial or rational. It is a sign of marginal economy where no place is available in bargaining formal agreement with written contract, specific rights and responsibility. Ang utang na loob o ang pagsukli sa kabutihan o pagtanaw ng utang na loob sa tumulong. Then, pakikisama closely to utang na loob it is a value of belongingness and loyalty to a small group with sensitivity to the feelings of others on the principle of give and take. It's a folk concept of good public relation and avoidance of conflict with the leader or majority of the group. Ang pakikisama is pakikitungo ng maayos sa ating kapwa upang panatili ang pagkakaisa. Hiya controls a large extent the behavior of the individual, dependent on other will think, say, and do. Because of hiya, a Filipino cannot say no even if it is against his will to do what is being requested. Or ang damdamin ng pag-iingat sa kilos o salita upang hindi ka mapahiya o makasakit ng ibang tao. Then, bahala na. Common expression of mga Filipinos. This rests on the
fatalistic outlook and strong dependence on the spirit who will take care of everything if they are really meant for a person. Or kumbaga, pagtitiwala na kung nano nang mangyari, bahala na din. Tadhana kapag may mga hindi tiyak na sitwasyon, kung diri ka sure, bahala na. Authoritarianism. It is a dependence of the Filipinos in a paternalistic rather than in a stern way upon the elders of the family, upon their boss if employed, and upon people in authority as their father figure. Commonly practiced in the Filipino family, which basically patriarchal in nature. The father is seen as the head that make major decisions affecting the family, or paggalang at pagsunod sa nakakatanda o sa may mga otoridad, gaya ng ama sa pamilya. And origin of political self. The family has a hierarchical structure which require that each members perform their roles. Kumbaga, sa pamilya natutuhan ng isang bata kung paano ang pagsunod at mga tungkulin sa kanilang bahay. Then dahil sa pamilya ay may hierarchy na struktura kung saan ang mga magulang, lalo na ang ama at ang ina, ang may kapangyarihan o otoridad. Dito unang nararanasan ng bata kung paano kumana ang pamumuno at pagsunod sa lipunan. And from an early age, individuals are taught to obey and treat parents with respect and conform to their rules. Kumbaga, tinuturuan ng bata na sumunod mga alituntunin ng magulang at igalang ang nakakatanda at tutunan niya ang disiplina at responsibilidad at respeto sa batas o pamahalaan. Then this shows that authority is necessary in the development of the political self and the identity, which is established by the father and the mother. School have the responsibility to teach the moral, spiritual, and the political values that will develop the student to become a patriotic and morally upright citizen. Kumbaga, ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa akademikong kaalaman, kundi pati na rin sa pagpapanday ng mga mabuting asal para sa mga estudyante or kumbaga sa pamamagitan ng mga aralin na tulad ng edukasyon sa pagpapakatao, araling palipunan at iba pang natututunan sa mag-aaral mag-aaral ang paggalang sa batas, karapatan ng iba at pagiging makabayan. Then the church also helped shape the ideals of citizenship and democracy through their teaching homily or pastoral letters. Tinutulungan din ng mga simbahan na hubugin ang mithiin ng pagkamamayan at demokrasya. Ang simbahan ay malaking papel sa paghubog ng konsensya at pagpapalaganap ng kabutihang moral sa pamamagitan ng pagturo sa misa about sa homily or pastoral letters na kumbaga pananampalataya na mamuhay ng malasakit at katarungan at katapatan ang mga katangiang mahalaga sa demokratikong lipunan. Then peers become increasingly important in influencing political self. Ang mga kapantay ay lalong nagiging mahalaga sa impluwensyang sa political na sarili. Tumatanda ang isang tao na magkaibigan at kaklase. Kapantay ay nagiging malaking impluwensya sa kanyang pananaw sa politika,
sa pakikipag-usap o ng pakikisalamuha at nagkakaroon siya ng pagbabahagi ng idea o opinion sa paniniwala. Then mass media could also be a key source of information in politics. Ang mass media ay maaari ding maging pangunahing mapagkukunan ng impormasyon ng politika. Kumbaga, ang mass media ay tulad ng telebisyon at mga cellphone na dito nagiging gabay ito ng mga mamayan sa pagbuo ng kanilang sariling pananaw, opinion at desisyon. Ang na upang hindi maimpluwensyahan ng maling impormasyon. Then, Filipino values and trade. The Philippines is a lush island paradise famous for its grandiose mountain views, pristine beaches, and diverse culture changing from province to province. While the Philippines may be well known for its inspiring beauty, perhaps the Filipinos' unique traits, reputable values, and laudable talent make the country a place to be. Tourists who have visited the Philippines can never forget the big and bright smile that greeted them, the colorful and loud jeepneys, the common Filipino phrases such as mabuhay and salamat, and habits such as saying po and opo to the elders, leaving shoes or slippers at the front door before entering a house, and the importunate asking of kumain ka na ba, meaning have you eaten yet? And that is a marvel to experience these unique traits and of the Filipino person. Few of these traits are as follows. Ang Filipino values at traits ay may mga asal na paniniwala at nagmula sa ating kultura. Then, kumbaga ito ay mga tradisyon na natin ang halimbawa ang bago ka pumasok sa loob ng bahay, kailangan mo magtanggal ng sapatos or tsinelas sa kanilang pinto. Then, kumbaga ito ay ugaling nagbubuklod sa atin bilang isang bansa at nagpapakita ng ating kabutihang loob at malasakit at pagiging matatag sa kabila ng hirap ng buhay. Then, the number one of the Filipino values and trait. Filipino hospitality is a widely recognized trait with guests and tourists treated like family. They offer food, accommodation, and even go to great lengths to satisfy their guests. Local salespeople greet customer warmly and offer free tours to friends visiting their hometown. During festival, Filipinos serve festive food and invite the entire barangay. They also give token from their travels and farewell gift to visitor. Ang Filipino hospitality o ang pagiging magiliw sa bisita. Kumbaga, pag may bisita kita, ang gagamit ang mga nakatago na mga pinggan amo ang ihatag sa bisita. Then, ang isang pakikitanyag na katangian ng mga Pilipino sa kanilang mainit na pagtanggap sa bisita. Pinaparamdam nila na ang panauhin na parang bahagi sila ng pamilya. Maging mayaman man o mahirap, sisikapin ng isang Pilipino ng makain at mapasaya ang kanyang bisita. Then, number 2 is respect for elders. Filipinos greet their elders by kissing their while saying mano po and constantly using po and opo in conversation, forgetting to address older people properly will regard them as rude, impolite. There is also a wide array of
references to elder people such as ate for older sister, kuya for older brother, tito and tita for uncle and auntie, respectively lolo and lola for grandfather and grandmother, manong and aling for older people outside the family. Kumbaga, paggalang sa mga nakakatanda. Halimbawa, sa lolo at lola ay nagmamano kita. Then, pag paggawi sa mga sa halimbawa sa ate or kuya, then tita or tito, then close families, kumbaga sa respect for elder is nagpapakita tayo ng pagpapahalaga sa mas nakakatanda sa atin at hindi paggamit nito sa tinuturing na kawalang galang. Then close families type. Filipinos maintain to tight relationship with their families regardless if the children are old enough and already have families of their own. They are also fond of family reunion during birthday, holiday, and fiestas year-round. Sometimes, Filipino families even up to live in a big house where everyone can stay together. Nursing homes are almost a way not option for family members and chose to take care of their elders themselves or malapit na ugnayan ng pamilya. Kumbaga nagkakamayon minsan sa reunion. And pamilya na itinuturing na pinakamahalagang unit ng lipunan sa Pilipinas. Kahit matanda na o may sariling pamilya na nananatiling malapit ang samahan. Hindi uso sa mga Pilipino ang nursing home dahil mas pinipili nilang alagaan ang kanilang matatandang kamag-anak. Then, cheerful personalities. Filipinos have a habit of smiling and laughing a lot. They smile when they are happy or something, even when they are sad or angry. Smiling has been a coping strategy for many Filipinos, especially during trying times and calamity. For instance, Filipino smile and wave at the camera while being interviewed even after a fire or flooding incident. They always try to maintain a positive outlook in life, which make them resilient and able to manage almost everything with a simple smile. Kumbaga, masayahin pagkatao. Then, kilala ang mga Pilipino sa pagiging masayahin at positibo sa kabila ng mga problema. Kaya minsan maski may problema, kaipuan mo lang pero maging masaya. Then, kahit matapos ang mga tragedya or kalamidad, nakangiti pa rin sila. Pinapakita ang resilient o kakayahang bumangon mula sa kahirapan at pagsubok. Then, self-sacrificing. The self-sacrificing attitude of Filipinos can be seen an extension of the Filipino hospitality. Filipinos go out of their way to extend help to their friends, families, and loved ones. They wish comfort and better life for their loved ones and would even go to the extent of working abroad hundreds of miles away to earn more money and save up for them. Overseas Filipinos worker or OFW sacrifice a lot. That is why they are regarded as the modern day Filipinos hero. There are also times when the eldest among the children of the family give up school to work and provide for the rest of the family and educate for siblings or pagpapakasakit para sa iba or madalas na sakripisyo ng mga Pilipino kapakanan ng kanilang pamilya. Ang mga OFW or overseas Filipino worker halimbawa ng ang pagsakripisyo nila pagtrabaho na upang mabigyan lang
pera ang kanilang magulang ay ang kanilang pamilya at sa Pilipinas. Then, bayanihan. Bayanihan is the spirit of communal unity and cooperation of Filipinos. It's also about giving without expecting something in return. Filipinos are always ready to share and help their friends and loved ones who are in need, or it may not always be in monetary forms, but at the same time and effort they give also count as a form of help for them. This trait is particularly manifested in how Filipinos rally themselves to send aid to those who are severely affected by natural calamities. Pagkakaisa at tulungan. Ang bayanihan ay simbolo ng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga Pilipino. Sa panahon ng kalamidad o mga pangangailangan, magkakaisa pa rin sila upang tumulong at kahit walang kapalit na anumang bagay. Then, bahala na attitude. Bahala na is the Filipino version of the famous line, Hakuna Matata, meaning no worries. The phrase is said to have originated from Bathala na, when Bathala means God, and the phrase meaning leaving everything into God. Hence, it can also be viewed as something similar to the cheerful and positive attitude of the Filipinos and allowing situation take care of themselves instead of worrying about them. Ang salitang bahala na ay nagmula sa Bathala na. Ang ibig sabihin or pinagkakatiwala na nila sa Diyos ang lahat, or ipinapakita nito ang pananampalataya at paniniwala ng mga Pilipino na may solusyon ang lahat ng bawat tiwala sa Diyos. Gayunpaman, ito ay nagiging dahilan ng pagiging kampante. Colonial mentality. Colonial mentality is regard the lack of patriotism and the attitude where Filipinos favor foreign products more than their own. This does not only concern goods but also the desire to look more foreign than local and keep up with foreign beauty trends and attributed to the centuries of colonization had experienced under the Spanish, American, and Japanese. Kumbaga, pagkiling sa mga banyaga. Ang mas gusto nila ang brands na halimbawa Nike or sa mga bag na hindi pareho sa ato na ang sa mga abaka lang ang ginagamit. Mas gusto nila ang sa mga foreign na kaysa sa mga local na halimbawa ay ang pananaw ng ilang Pilipino na mas maganda, mas mataas at mas mabuti ang mga banyagang produkto, kultura at itsura kaysa sa sariling atin dahil mahabang panahon ng pananakop ng mga Kastila, Amerikano at Hapones. Marami ang nawalan ng pagmamahal sa sariling kultura at mga ginusto ang mga banyagang bagay ng estilo. Manana habit. This the Filipino term of procrastination is derived from a longer Filipino phrase called mamayana, meaning dawdling and things which could have been done at an earlier time. It is a poor habit of laziness that result is heavier workloads. Kumbaga, ugali na pagpapaliban ng mga dapat gawin or pinagliliban na nila. And manana habit ay ang ugali ng pagpapaliban ng gawain sa halip na tapusin agad ang mga gawain. And mula ito sa mamayana na nangangahulong ay paliban o gawin sa ibang oras. Kaya minsan mas nagiging daga ng ato inihimo dahil sa
pinaglilibanta ang iba nato ng mga hinihimo. Then, kapag palaging pinagbubukas ang dapat gawin ngayon, mas lumalaki ang gawain na nahihirapan sa huli. Then, Ningas Kugon. Ningas Kugon is a Filipino term for flame, and Kugon is a Filipino term of Kugon grass is easily burned out after it's out into flame. Ningas Kugon refers to the attitude or eagerly starting things but quickly losing eagerness soon after experiencing difficulties. Just like how fast the fire or Kugon grass burns out moment after being ignited, laziness is a common problem among Filipinos. That is why Filipinos are regarded as an Juan Tamad or lazy one. Simula lang magaling. Salitang Ningas Kugon ay tumutukoy sa madaling magsimula ngunit mabilis ding mawala. Then, nawawal ang sigla or interest tulad ng Kugon grass na mabilis magliyab ngunit agad ding itong namamatay. Kumbaga, ito rin ng ilang Pilipino na sa una lang malakas din pag mahirap na kay mausera nagsusuko. Then, ang ganitong asal ay nagpapakita ng kahulugan sa disiplina, determinasyon at tiyaga upang matapos ang sinimulan. Then, pride. Most Filipinos hold on to their pride as they are more precious than keeping a good relationship with families and loved ones. When two parties are not in good term, they find it so hard to apologize and wait until the other party asks to an apology. Kumbaga, ang labis na pagmamataas na o kayabangan ay nagiging hadlang na pagkakaroon ng hindi maayos na ugnayan sa kapwa. Maraming Pilipino ang hirap na humingi ng tawad kahit alam nilang sila ang nagkakamali. Dahil dito nasisira ang mga relasyon at nawawala ng pagkakaunawaan. Then, crab mentality. Ugaling hilahin ka pababa. Then, this is toxic among Filipinos where one resent the achieve of other instead of feeling happy for that person. Just like crabs and in a container, they pull each other from other down and ruin each other's reputation rather than bringing them up, resulting to no progress. Filipinos should change this troublesome attitude and focus more on their own inadequacies to improve oneself. Kumbaga, pag halimbawa, nag-improve ka na, may tao na himuon ka na para bumagsak ka or mag-down ka. Then, kumbaga may mga inggit na tao na, halimbawa, ikaw ang nag-improve, may himuon sa na paraan para para bumagsak ka himuan. Ang imo halimbawa, halimbawa ang sa imo trabaho or anything na then sa halip na matuwa sa tagumpay ng kapwa ay sinusubukan nitong hilahin ka pababa tulad ng mga alimasag sa timba na sabay-sabay na naghihilahan. Ang ganitong pag-uugali ay humadlang sa pag-unlad ng individual at ang lipunan. Then, Filipino time. Filipino have this common attitude of arriving late at commitment, dinner parties, especially if they are meeting someone close to them. They tend not observe punctuality
Altogether, the 7 p.m. call time becomes adjusted to 7:30 p.m. and almost everyone arrive at the same time because everyone is using a Filipino time. Kumbaga, ah, kawalan ng disiplina sa oras. Kung na dapat ang halimbawa ang 7 p.m. nagiging minsan 8 or 9 ay ang kahugakan. Ang ganitong asal ay nagpapakita ng kakulangan sa respeto sa oras ng iba at disiplina sa sarili. Upang maiwasan ito, kailangan linangin ang punctuality or pagiging maagap bilang tanda ng professionalismo o respeto.